Pinaputukan sa ulo ang asawa niya habang sila'y natutulog sa kama. At nung tinanong siya ng mga otoridad kung ano ang nangyari, ang sabi niya, hindi niya daw alam ang nangyari dahil mahimbing lang daw siyang natutulog nung gabing yun. Kaya naman agad siya naging suspect sa pagpatay sa kanyang asawa. Pero siya nga bang bumaslang sa sarili niyang asawa o may kinalaman ito sa krimen? At ito ang kwento ng mag-asawang Ben and Melissa Oxley. At sa naghahanap ng skincare routine ko, eto na, hindi muna tayo mag-makeup today, kundi mag-skincare tayo. Ako lang, manunood ka lang. Ito si Ben Oxley, 34 years old. Taong 2004, bagong divorce lang ito si Ben, sinubukan niyang bumangon para sa kanyang 3 years old na anak na si Alyssa. Sinasabing mahal na mahal ni Ben ang kanyang anak na si Alyssa. Si Alyssa naman ay tinuturing niyang best friend ang kanyang amang si Ben. Sinasabing sa super close na mag-ama ay isang Valentine's Day, silang dalawa ang magka-Valentine's date. Taong 2005 naman ay nagsimulang makipag-date itong si Ben at doon niya nakilala si Melissa. Sinasabing madalas daw na-realize ng dalawa, ni Ben and Melissa, na compatible silang dalawa. Kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa itong si Ben at niyaya niya na si Melissa to a official date. And super wholesome ng first date nila Ben and Melissa dahil invited o kasama ni Ben ang kanyang anak na si Alyssa. Sinasabing nung una ay ayaw doon ni Alyssa kay Melissa. Ang sabi pa daw ng bata ay, huwag mong kausapin ng daddy ko. Pero para kay Melissa, she finds it cute na nagsiselos itong si Alyssa sa pag-date nilang dalawa ni Ben. Pero eventually, sinasabing nakabuo ng special bond ang tatlo. September 17, 2006 ay ikinasal si Ben and Melissa. And during that wedding, ni-reveal ni Ben na officially in-adopt nitong si Melissa, si Alyssa. So, kinikilala lang batas si Melissa as Alyssa's mother. Binigyan pa ni Melissa si Alyssa ng promise bracelet as a sign ng kanyang promise na magiging mabuti siyang ina kay Alyssa. Feb 21, 2008, tumawag si Melissa sa 911. In-report niya nang magising siya ay nakita niya si Ben sa tabi niya na natutulog sa kama na may tama ng bala sa ulo. Nung dumating ang mga otoridad, nakita rin nila na duguan itong si Melissa. Duguan si Melissa pero wala siyang sugat. Nung tinanong si Melissa ng mga otoridad kung nakita ba nito ang nangyari nung gabing yon, ang sabi niya, hindi daw dahil mahimbing siyang natutulog. Sinasabing hindi makapaniwala ang mga otoridad dahil kung magkatabi lang sila, sana ay narinig daw ni Melissa ang nangyari dahil shotgun ang ginamit kay Ben. At magkatabi sila, so dapat narinig man lang ito ni Melissa. Para sa mga investigador, parang imposible daw na magkatabi lang sila ni Ben at hindi siya sinaktan kung sino man ang bumaril kay Ben. Nung nag-check naman yung mga investigador sa ibang kwarto, sa kabilang kwarto ko saan natutulog yung kapatid ni Melissa, naabutan naman nilang mahimbing na natutulog ang kapatid ni Melissa at nakatulukpong pa ito sa ilalim ng kumot. Mind you, may nagpaputok ng shotgun nung gabing yon. Ang mga otoridad pa ang gumising sa kapatid ni Melissa at meron din silang nakitang 2 bala ng shotgun na nakapatong sa table sa loob ng kwarto ng kapatid ni Melissa. So may kinalaman ba ang kapatid ni Melissa, si Melissa, o pareho sila sa nangyari kay Ben? Abangan sa pagbabalik ng Magandang Buhay. Parehong tinest ni Melissa at ang kapatid nito for a gunpowder residue. At pareho silang nag-negative sa powder residue test. Pero sinasabing kahit nag-negative ang magkapatid ay malakas ang hinala ng mga otoridad na may kinalaman, lalo na si Melissa. Nung tinanong naman si Alyssa, yung 3 years old na anak ni Ben, may narinig siyang creak na may naglalakad nung gabing yon at ang nakita niya lang ay anino, pero hindi siya sure kung babae ba o lalaki ang may-ari ng anino na nakita niya nung gabi yun. Habang gumugulong ang investigasyon ay binalik si Alyssa sa kanyang biological mother na si Dawn. Iset ko lang timer para dito sa mask na to. During questioning, nabanggit ni Melissa na mukhang may kinalaman ng ex-boyfriend ng ex-wife ni Ben. Hindi daw gusto ng ex-boyfriend ng ex-wife ni Ben kung paano niya ito tinatrato. Pero na-confirm ng mga investigador na nasa out of town itong ex-boyfriend ng ex-wife ni Ben nung mangyari yung krimen. Nung pumunta naman ng mga investigador sa bahay ng ex-wife ni Ben, ang sabi niya ay magkasama daw sila ng kanyang boyfriend na si James buong magdamag at nantood lang daw sila ng movie. Pagkatapos noon ay tumutok ang investigasyon kay Melissa.
3 months after ng pagkamatay ni Ben, na-figure out ng mga investigador na kumuha pala ng life insurance itong si Ben at ang own beneficiary nito ay ang kanyang asawang si Melissa. At ang life insurance policy na yon ay worth $400,000. And during this time din daw ay nakikipag-date na itong si Melissa. Sinasabing maraming red flags ang nakita kay Melissa. Pero ayon din sa investigasyon ay never daw nag-inquire itong si Melissa about sa life insurance policy na kinuha ni Ben para sa kanya. At sinasabing wala rin siyang pake sa insurance payout mula sa insurance policy na yon. So eventually natanggal sa listahan ng mga suspect itong si Melissa. 5 months after mamatay ni Ben, na-focus ng investigasyon sa kanyang ex-wife na si Dawn. Oras sa para i-rinse off to, balik ako, mag-like ka muna dyan, tapos tuloy yung kwento. I'm back, hindi ka pa rin nagla-like, matatapos itong video at malalaman na natin kung sino ba talaga yung pumatay kay Ben. Mag-like ka na dyan. May nakitang motibo ang mga investigador dahil nakuha ni Ben ang full custody ng kanilang anak at pinagbabayad pa itong si Dawn at may nakita ring butas sa mga kwento nitong si Dawn at ni James. Remember, sinabi ni Dawn na buong magdamag silang magkasama ni James nung gabi na mabaril itong si Ben. Pero may nakuhang CCTV footage na makikita na pumunta sa 7-Eleven itong si James. Dahil doon, sa loob ng 6 months, ay minanmanan nila itong si James at si Dawn. November 2009, naaresto itong si Dawn dahil sa pagdadrive nito under the influence at nakulong ito for 2 weeks. And around the same month ay lumutang ang 16 years old na anak ni Dawn sa kanyang ex-husband bago niya napangasawa itong si Ben. Ang sabi nito, narinig niya ang kanyang ina na sabihin nito kay James na gusto niyang patayin si Ben. Dahil walang malakas na ebidensya bukod sa statement na yon ng anak nitong si Dawn, nakipagdeal ang mga otoridad na mag-testify siya against kay James at makakalaya siya. And nalaman ni James na mag-testify laban sa kanya si Dawn. At hindi papayag si James na siya lang ang mananagot sa krimeng ginawa nila na ang nagplano ay si Dawn. Si Dawn pa daw ang nagdrawing ng sketch ng loob ng bahay nila Ben para madali nitong maisagawa ang pagpatay kay Ben. Inutos din daw ni Dawn na idamay o paslangin din si Melissa. Pero ayon kay James, tinutukan niya na si Melissa pero hindi niya daw kinayang i-pull ang trigger. Kaya iniwanan niya itong buhay. March 16, 2012, nag-plea ng guilty itong si James at nahatulan siyang makulong ng habang buhay without the possibility of parole. Bago naman makonvict itong si James, ay naaresto naman itong si Dawn noong March 2011. Dahil in-involve naman ni Dawn ang kanyang 15 years old na anak na babae sa iba't ibang drug transactions. Kung saan nasentensya naman siyang makulong ng 90 months at nakalaya ito noong 2014. Ingat!